Alam mo ba na karamihan sa ating mga desisyon, iniisip at nararamdaman ay hinuhubog ng mga lihim na pattern sa ating utak na hindi natin namamalayan? Kung gusto mong malaman kung paano gamitin ang psikolohiya para maintindihan ang tao, o kahit ang sarili mo, manood ka hanggang dulo. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. Ngayon simulan na natin ang mga psychology tips na tiyak makakatulong sa iyo sa pang-araw-araw na buhay. 1. Bakit mahirap kalimutan ang masakit na taong iniwan ka? Alam mo ba na kahit gusto mo nang kalimutan ng isang tao, parang paulit-ulit na bumabalik sa isip mo ang mga alaala at sakit na iniwan niya? Ang dami sa atin ang nakakaranas nito at hindi dahil mahina ka, kundi dahil sa paraan ng utak at emosyon natin. Una, emosyonal na memorya. Kapag may masakit kang karanasan, ang utak mo ay parang nagsisave ng highlight ng damdaming iyon. Ang amygdala, bahagi ng utak na nagpoproseso ng emosyon, ay nagiging mas aktibo, kaya mas matindi ang impact ng alaala kumpara sa mga ordinaryong pangyayari. Pangalawa, attachment at hormones. Ang mga taong iniwan ka ay nagdudulot ng release ng dopamine at oxytocin habang magkasama kayo. Kapag nawala ang taong iyon, nagkakaroon ng withdrawal effect ang utak mo. Kaya parang nakadepende ka pa rin sa pakiramdam na dulot niya. Pangatlo, cognitive bias. Madaling maalala ang mga magandang bahagi ng relasyon at kabit-balikat natin ang sakit sa mga alaala. Ito ang tinatawag na negativity bias. Mas naaalala natin ang emotional impact kaysa ang buong katotohanan. Pang-apat, pagproseso ng damdamin. Mahalaga na harapin at tanggapin ang sakit. Kapag pinipilit nating kalimutan ang tao agad, mas nagiging matagal ang proseso. Ang journaling, pakikipag-usap sa kaibigan o therapy ay epektibong paraan para ma-release ang emotional attachment. Ang mahirap kalimutan ng isang masakit na tao ay natural lang. Ito ay bunga ng biology at psychology ng utak mo. Ngunit sa tamang paraan ng pagproseso ng damdamin at self-reflection, unti-unti mong matutunan na bitawan ang sakit at mag-move on ng mas malusog. 2. 3 psychology tricks. Para mas maintindihan ang tao sa unang pagkikita, nais mo bang malaman ang sikreto kung paano mo agad maiintindihan ang isang tao sa unang pagkikita? May mga psychological tricks na ginagamit ng mga eksperto para basahin ang damdamin, intensyon at personalidad ng ibang tao. Una, pagbasa sa body language. Ang katawan ay hindi nakakapagsinungaling. Pansinin ang posture, eye contact at galaw ng kamay ng tao. Ang crossed arms ay maaaring senyales ng pagiging defensive, habang ang nakangiti at nakatingin sa mata ay tanda ng openness at interest. Pangalawa, tone of voice at pace ng pananalita. Paano nagsasalita ang isang tao ay nagbibigay ng clue sa kanilang emosyon at personality. Ang mabilis na pagsasalita ay maaaring senyales ng excitement o nervyos, habang ang mabagal at steady na tono ay nagpapakita ng confidence at control. Pangatlo, observation ng micro-expressions. Ang maliliit na facial expressions na kadalasang nagtatagal lamang ng 1 segundo ay nagpapakita ng tunay na emosyon ng tao. Halimbawa, isang mabilis na kilay na nagtataas ay maaaring tanda ng sorpresa o takot, at isang bahagyang ngiti ay maaaring nagpapakita ng kasiyahan ngunit hindi palaging sinasabi. Sa unang pagkikita, hindi mo kailangang maging psychic para maintindihan ang tao. Sa pamamagitan ng pagbasa ng body language, tone of voice, at micro-expressions, makakakuha ka ng mas malinaw na ideya kung sino sila at kung ano ang nararamdaman nila. Practice lang ng practice, at magiging mas natural sa iyo ang pagbasa ng tao. 3. Paano malalaman kung totoo ang nararamdaman ng isang tao? Nais mo bang malaman kung totoo ang nararamdaman ng isang tao sa iyo o sa ibang tao? Hindi lahat ng sinasabi ay palaging sinserong damdamin. Una, consistency sa salita at gawa. Ang taong totoo sa nararamdaman ay kadalasang consistent sa kanilang sinasabi at ginagawa. Halimbawa, kung sinasabi nilang interesado sila sa iyo, makikita mo ito sa kanilang atensyon, oras na inilalaan sa iyo at paraan ng pakikitungo. Pangalawa,
Nonverbal cues. Madalas, ang katawan ay nagsasabi ng higit pa sa salita. Tingnan ang eye contact, facial expressions, at postura. Ang tunay na emosyon ay kadalasang lumalabas sa natural na galaw at micro-expressions na mahirap kontrolin. Pangatlo, pakiramdam mo sa intuition. Minsan, ang utak mo mismo ay nakakadetect ng authenticity. Kung may nararamdaman kang duda o hindi komportable, maaaring may dahilan iyon. Ang intuition ay bahagi ng psychological pattern recognition ng utak mo, kaya huwag balewalain ang pakiramdam mo. Pang-apat, open communication. Ang taong totoo sa damdamin ay hindi natatakot magpahayag ng emosyon at handang pag-usapan ang kanilang nararamdaman. Ang openness sa usapan ay isa sa pinakamalinaw na senyales ng authenticity. Ang pagtukoy kung totoo ang nararamdaman ng tao ay kombinasyon ng obserbasyon, pag-intindi sa nonverbal cues, at pakikinig sa sariling intuisyon. Kapag pinagsama mo ang mga ito, mas malinaw sa iyo ang tunay na emosyon ng isang tao at matutulungan ka nitong makagawa ng mas maayos na desisyon sa relasyon o pakikitungo sa kanila. 4. Ang lihim ng mindset ng mga matagumpay na tao. Alam mo ba na may mga mental habits at mindset na lihim ginagamit ng mga matagumpay na tao para makarating sa kanilang goals? Hindi lang ito tungkol sa talento o swerte. Una, growth mindset. Ang matagumpay na tao ay naniniwala na kaya nilang matuto at umunlad sa pamamagitan ng pagsisikap at pag-aaral. Hindi sila natatakot sa pagkakamali dahil nakikita nila ito bilang oportunidad para matuto at mas maging mahusay. Pangalawa, focus sa solusyon, hindi sa problema. Kapag may hamon o problema, hindi sila natatrap sa negatibong emosyon o pagreklamo. Ang iniisip nila ay kung paano malulutas ang problema at kung ano ang pwedeng gawin para maabot ang layunin. Pangatlo, self-discipline at consistency. Hindi sapat ang motivation lang. Ang mga matagumpay na tao ay may disiplina sa kanilang araw-araw na gawain at consistent sa kanilang efforts. Kahit walang instant results, tuloy-tuloy ang aksyon nila para sa long-term success. Pang-apat, positive risk-taking. Handa silang mag-step out sa comfort zone at subukan ng bago. Nakikita nila ang risk bilang chance na makakuha ng mas malaking reward, hindi bilang dahilan para matakot. Pang-lima, surrounding themselves with the right people. Pinipili nilang makasama ang mga taong makakapag-inspire, magtutulak sa kanila at positibo ang epekto. Ang tamang environment ay malaking factor sa mindset ng matagumpay na tao. Ang mindset ng matagumpay na tao ay kombinasyon ng growth mindset, focus sa solusyon, self-discipline, positive risk-taking, at tamang social circle. Kapag sinimulan mong i-practice ang mga ito sa sarili mo, unti-unti mong mababago ang paraan ng pag-iisip at makikita mo rin ang pagbabago sa buhay mo. 5. Bakit madaling masaktan ang mabait na tao ayon sa psychology? Napapansin mo ba na ang mga mabait na tao ay kadalasang unang nasasaktan sa relasyon o pagkakaibigan? Hindi ito dahil mahina sila. May psychological reasons kung bakit mas malalim ang epekto ng sakit sa kanila. Una, sensitivity sa emotion. Ang mabait na tao ay kadalasang sensitibo sa damdamin ng ibang tao. Dahil sa empathy, nararamdaman nila ang sakit, galit o lungkot ng iba, kaya mas matindi ang impact kapag sila mismo ang nasasaktan. Pangalawa, tendensyang maglagay ng iba sa unang lugar. Madalas nilang inuuna ang pangangailangan at kaligayahan ng ibang tao bago ang sarili. Kapag hindi nila natanggap ang parehong pagpapahalaga o respeto, mas mabilis silang maapektuhan at masaktan. Pangatlo, pag-asa sa positibong intensyon ng iba. Mabait na tao ay madalas naniniwala sa kabutihan ng ibang tao. Kapag nagkamali o sinaktan sila ng tao na pinagkatiwalaan nila, ang kanilang expectations ay nawasak, kaya mas malalim ang sakit. Pang-apat, difficulty sa pagharap sa konfrontasyon. Minsan, iniiwasan nilang ipahayag ang galit o sama ng loob dahil ayaw nilang masaktan ang iba. Dahil dito, naiipon ang emosyon at mas lumalalim ang sakit kapag na-trigger. Ang pagiging mabait ay hindi kahinaan. Ito ay isang strength, ngunit may kaakibat na risk na mas madali silang masaktan. Ang mahalaga,
ay matutunan nilang mag-set ng boundaries, ipahayag ang damdamin at protektahan ang sarili habang nananatiling mabait sa iba. 6. 5 signs na may tinagong motive ang kaibigan mo. Naranasan mo na bang makaramdam na may kakaiba sa intensyon ng kaibigan mo pero hindi mo matukoy kung ano? May mga psychological cues na pwede mong obserbahan para malaman kung may tinagong motive ang isang tao. Una, palaging may agenda sa lahat ng ginagawa. Ang kaibigan na may tinagong motive ay kadalasang laging may dahilan sa bawat hiling o aksyon nila. Halimbawa, palaging humihingi ng pabor pero bihirang magbalik o tumulong sa totoong panahon ng pangangailangan mo. Pangalawa, hindi tapat sa emosyon at salita. Minsan ang kanilang sinasabi ay hindi tugma sa kanilang galaw o damdamin. Pwede nilang ngumiti habang may intensyon silang makakuha ng personal na benepisyo. Pangatlo, madaling mag-react sa kapakinabangan. Kapag may makukuha silang advantage o reward sa isang sitwasyon, agad nilang inaangkop ang kanilang behavior para makuha ito, kahit pa kailangan nilang magsinungaling o manipulahin. Pang-apat, palaging pinagkukumpara o kinokontrol ang sitwasyon. Nagiging dominante o laging gusto silang mag-control ng group decisions. Ito ay paraan para tiyakin na ang mga nangyayari ay nakakapabor sa kanila. Pang-lima, kulang sa genuine support. Kapag kailangan mo ng totoong tulong o suporta, kadalasan ay wala sila sa tabi mo. Ngunit kapag may pagkakataon silang makinabang sa'yo, biglang nagiging available at supportive. Ang pagkilala sa mga senyales ng tinagong motive ay makakatulong para protektahan ang sarili at mapanatili ang malusog na relasyon. Obserbahan ang consistency ng salita at gawa at huwag matakot mag-set ng boundaries para sa sarili. 7. Psychology hacks para hindi ka na maling akala sa tao. Naranasan mo na bang mali ang pag-intindi mo sa intensyon o emosyon ng isang tao? Minsan, kahit mabait ang loob natin, nagkakaroon tayo ng misunderstanding sa tao sa paligid. Una, obserbahan ang body language, huwag lang salita. Hindi lahat ng sinasabi ng tao ay tunay na damdamin nila. Tingnan ang kanilang posture, galaw ng kamay, at eye contact. Ang consistency ng kanilang non-verbal cues sa sinasabi nila ay nagpapakita ng totoong intensyon. Pangalawa, pansinin ang tone at pacing ng pananalita. Ang paraan ng pagsasalita ay nagbibigay ng clue sa emosyon. Ang biglaang pagbabago sa tono o bilis ng pananalita ay maaaring senyales ng discomfort, pagka-nervous o hindi tapat na intensyon. Pangatlo, iwasan ang quick judgments. Huwag agad gumawa ng assumption base sa unang impression. Bigyan ng panahon ang tao at obserbahan ang patterns ng behavior nila sa iba't ibang sitwasyon. Pang-apat, gumamit ng clarifying questions. Kapag may duda ka, tanungin ng maayos at malinaw. Halimbawa, paano mo naisip iyon? O ano ang ibig mong sabihin dito? Makakatulong ito para maklear ang misunderstandings. Pang-lima, magtiwala sa intuition. Pero may evidence. Minsan, nararamdaman ng instinct ang hindi tugmang behavior ng tao. Gayunpaman, pagsamahin ito sa obserbasyon at facts bago gumawa ng conclusion. Ang tamang pagbasa sa tao ay kombinasyon ng obserbasyon, tamang tanong, at pakikinig sa intuition. Kapag ginamit mo ang mga psychology hacks na ito, mas mababawasan ang misunderstandings at mas malinaw ang pagkakaintindihan mo sa ibang tao. 8. Bakit may mga tao na palaging negatibo ayon sa agham ng isip? Napapansin mo ba na may mga tao na palaging negatibo kahit sa simpleng bagay lang? Hindi ito simpleng ugali lang. May psychological reasons kung bakit ganito ang pag-iisip ng ilang tao. Una, cognitive bias at negativity bias. Ang utak ng tao ay natural na nakatuon sa negatibong karanasan bilang proteksyon. Ang mga taong palaging negatibo ay mas sensitibo sa potensyal na panganib o problema, kaya mas nakikita nila ang negatibo kaysa positibo. Pangalawa, past experiences at trauma. Karaniwang nakakaapekto ang nakaraan sa mindset ng tao. Ang mga traumatic o hindi magandang karanasan ay maaaring magdulot ng persistent na negative thinking pattern. Pangatlo, learned behavior o environment. Kapag pinalaki sa environment na puno ng negatibong pananaw o palaging reklamo, nagiging habit na ito.
Nakaka-adapt ang utak sa ganitong paraan ng pag-iisip at nagiging default behavior. Pang-apat, low self-esteem o insecurity. Minsan, ang negativity ay resulta ng sariling insecurities. Ang constant pessimism ay paraan ng utak para i-protect ang sarili mula sa disappointment o rejection. Pang-lima, stress at mental health factors. Ang sobrang stress, anxiety o depression ay nakakaapekto sa perception ng tao. Mas madali nilang nakikita ang problema kaysa solusyon, kaya laging negatibo ang outlook nila. Ang pagiging palaging negatibo ay hindi simpleng ugali lang. Ito ay kombinasyon ng biology, karanasan at environment. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa psychological factors na ito, mas magiging maunawain tayo sa iba at matutulungan silang magkaroon ng mas balanseng pananaw sa buhay. 9. Paano magkontrol ng emosyon sa stressful na sitwasyon? Naranasan mo na bang biglang sumabog ang emosyon mo sa gitna ng stressful na sitwasyon? Hindi ka nag-iisa. Ang kakayahang kontrolin ang emosyon ay isang skill na pwedeng matutunan at may mga psychological techniques na epektibo para dito. Una, deep breathing at mindful pause. Kapag stressed, agad na napapabilis ang heart rate at tense ang katawan. Ang simpleng deep breathing o paghinga ng dahan-dahan at pag-focus sa kasalukuyang sandali ay nakakatulong para maibalik ang kontrol sa emosyon. Pangalawa, identify at label ang emosyon. Kapag alam mo kung ano ang nararamdaman mo, mas madaling ma-manage ito. Sabihin sa sarili, halimbawa, galit ako dahil sa sitwasyong ito, at hindi ka basta-basta magiging reactive. Pangatlo, cognitive reframing. Palitan ang pananaw sa sitwasyon. Sa halip na isipin na problema ito, tingnan ito bilang challenge o pagkakataon para matuto. Ang pagbabago ng perspective ay nakakatulong bawasan ang negative emotional response. Pang-apat, take a break of physical movement. Minsan, ang paglalakad o simpleng physical activity ay nakakatulong i-release ang tension sa katawan at utak, kaya mas malinaw ang pag-iisip at mas kontrolado ang reaksyon. Pang-lima, prepare at set boundaries. Ang pagiging proactive sa stressful situations ay nakakatulong. Planuhin ang reaksyon mo at alamin kung hanggang saan ang kaya mong i-handle. Ang boundaries ay nagbibigay proteksyon sa emosyon mo. Ang pagkontrol sa emosyon sa stressful na sitwasyon ay hindi instant, ngunit pwedeng ma-develop sa pamamagitan ng mindfulness, cognitive strategies at self-awareness. Kapag nasanay ka rito, mas magiging matatag ka sa hamon ng buhay at mas maayos ang iyong desisyon sa ilalim ng pressure. 10. Ang sikolohiya ng silent treatment at bakit epektibo ito. Napapansin mo ba na may mga tao na gumagamit ng silent treatment sa relasyon o pagkakaibigan at tila epektibo ito sa kanilang layunin? Ang pagtahimik ay hindi basta-basta ugali lamang. May psychological reasons kung bakit ito nagwo-work. Una, pagkontrol ng attention at power. Ang silent treatment ay isang paraan para kontrolin ang atensyon ng ibang tao. Kapag hindi nakikipag-communicate ang isang tao, pinipilit nitong i-reflect sa iba ang kanilang absence at gawin ang gusto nila. Pangalawa, emotional manipulation. Ang pagtahimik ay kadalasang nagdudulot ng pagkabalisa at guilt sa kabilang tao. Psychological effect nito ay nagiging pressure ang target para baguhin ang behavior o tugunan ang inaasahan ng taong nag-silent treatment. Pangatlo, time to reflect. Sa ilang sitwasyon, ang silent treatment ay nagbibigay oras sa parehong partido na mag-reflect sa ginawa o nararamdaman nila. Ito ay maaaring maging productive kung ginagamit ng tama, ngunit kadalasan ginagamit ito bilang power move. Pang-apat, nonverbal communication. Ang absence ng salita ay isang uri ng nonverbal signal. Kahit walang sinasabi, ang damdamin at intensyon ay malinaw na naipapakita sa pamamagitan ng behavior. Pang-lima, psychological triggers. Ang utak ng tao ay sensitibo sa social rejection. Kapag nakakaranas ng silent treatment, nagtitrigger ito ng stress response. Kaya ang epekto nito ay mabilis maramdaman at malakas. Ang silent treatment ay epektibo dahil nakakaapekto ito sa emosyon at perception ng tao. Ngunit, dapat gamitin ng maayos at may tamang intensyon. Sa halip na maging manipulative,
mas mainam na ipahayag ang damdamin ng bukas at malinaw para sa mas malusog na relasyon. Ngayon, alam mo na ang mga psikolohikal na patterns sa likod ng damdamin at behavior ng tao. Sa bawat tip at insight na ibinahagi natin, mas malalim ang pag-intindi mo sa sarili mo at sa mga taong nakapaligid sa'yo. Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan at ang pag-unawa sa psychology ay susi para mas maayos at mas balanseng relasyon, desisyon at personal growth. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel. Huwag kalimutan, ang utak mo ay pwedeng sanayin at bawat kaalaman na natutunan mo ay hakbang patungo sa mas empowered na bersyon ng sarili mo. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na episode.